Flood News Updates. Mga balita ngayon, Escudero at Romualdez nagpatutsadahan sa issue ng flood control kickbacks. Ilan pang probinsya isinailalim sa state of calamity matapos ang paggagupit ng bagyong Opo. Rice import ban posibleng palawigin hanggang matapos ang tao. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinawag ni dating Senate President Cheese Escudero si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na scriptwriter ng investigasyon sa flood control na nagbabaling sa ilang mga senador at tila iniiwasang maturo ang mga miyembro ng Kamara. Sa kanyang privilege speech sa Senate plenary session kahapon, pinuna ni Escudero ang malimit na pag-name drop sa mga senador ng mga witness sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag-aakusa ni Escudero, si Romualdez ang may pakana ng kanyang tinawag na sarswela. Kinwestiyon din niya ang hindi pagsambit sa pangalan ng dating House Speaker sa mismong investigasyon ng Senado, gayong matagal na umanong isinisiwalat ang koneksyon ni Romualdez sa paglustay ng pondo ng bayan. Agad namang pumalag si Romualdez at sa isang pahayag ay tinawag niya itong DDS script dahil sa mga anyay recycled accusations na ibinato nito laban sa kanya. Dagdag pa nito sa halip na magpaliwanag si Escudero sa pagkakadawit nito sa flood control kickbacks ay nanisi pa siya. Kapwa ay sinasangkot ang dalawang mambabatas sa investigasyon sa katiwalian sa proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Nadagdagan pa ang mga probinsyang isinailalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng bagyong Opo. Bukod sa Masbate na nagdeklara nitong weekend, nasa state of calamity na rin ang mga probinsya ng Oriental Mindoro at Romblon dahil sa lawak ng pinsala na iniwan ng Opong sa mga ari-arian, infrastruktura, agrikultura at kabuhaya. Nagdeklara na rin kahapon si Governor Rogelio Espina ng state of calamity sa probinsya ng Biliran na pinakanasalanta sa Eastern Visayas at nakapagtala ng hindi bababa sa 10 kataong nasawi. Ilang LGUs na rin ang nagdeklara ng parehong resolusyon. Sa bisa ng deklarasyon, maaari nang magamit ang Quick Response Fund ng pamahalaang panlalawigan bilang pagtugon sa pangangailangan sa mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala sa Masbate, inanunsyo ni Governor Richard Ko na posibleng abutin ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa probinsya. Pinalawig pa ng gobyerno ng 30 araw ang kasalukuyang 2 buwang rice import ban upang ibsan ang pagbagsak ng farm gate price ng palay ayon sa Department of Agriculture o DA. Saad ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang desisyon na aprobado ng Pangulo ay layong suportahan ang mga Pilipinong magsasaka sa peak harvest season at posibleng umabot ang ban hanggang sa pagtatapos ng tao. Sa kasalukuyan, bumaba sa 8 piso kada kilo ang buying price ng palay matapos itong umabot sa 14 to 17 pesos per kilogram nang ipatupad ang temporary rice import ban sa simula ng aniha. Ikinaalarma rin ni Chu Laurel ang pagbili ng palay sa halagang 5 hanggang 6 na piso kada kilo sa ilang lugar dahil sa hirap ng mga magsasaka na mapatuyo ang kanilang ani dahil sa malimit na pag-ulan. Nakatakda namang mag-issue ang DA ng floor price sa palay para matiyak ang patas na buying rates sa buong bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Leon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.